attempted to enter 3 days ago, Glory Mountain as well as the Prayer Mountain, which are located more than 52 kilometers away from Buhangin. This shows that they really do not have any personal knowledge, nor... Hindi nga kailangan ng personal knowledge eh. Kasi personal knowledge ka, ibig sabihin, tumbok mo yun. Di ba kailangan nga lang is reasonable belief na yung tao ay maaaring nandiyan. Kaya nga nila pinuntahan. Di ba? So, we cannot say personal knowledge dito kung saan. Personal knowledge nila na malamang nandito. Di ba? Kasi may ginagamit na silang mga gadget eh. At nararamdaman na nila. Pero kung iisipin mo, ganito lang naman eh. Ito yung sinabi ko na sa inyo. Kung ang isang tao wala doon sa sinasabing lugar, haharangin nyo ba? Pipilitin nyo bang madistract yung naghahanap doon sa tao? Papahirapan nyo pa ba? Di ba hindi? Di ba mas gugustuhin nyo na malibot na ng PNP lahat ng kasuluk-sulukan ng KOJC para mapahiya sila? Di ba? Hindi na kayo makikialam dahil wala na kayong ipinagtatanggol dyan. Wala kayong dapat na harangin kasi wala naman yan dyan yung tao. Pero bakit pilit hinaharangan? Diba? Okay, tuloy. Reasonable belief of the presence of Pastor Kibuloy here. They are engaged in a fishing expedition. We would like to address also what was reported on ABS-CBN, no? The interview by Police Officer Dela Rey, where she falsely claimed that the members allegedly prevented the police in going into the Bible school. We would like to address that because our side was not secured. No, we would like to say that how can the ladies in the Bible school prevent the police officers in going into the Bible school when they went directly into the Bible school? And when their attention was called, ang dami naman ninyo. Pwede ba na ilimit naman kasi ilang beses na kayo pumasok dito? Ilang beses na, hindi lang 12 times, no? So, tapos, yung isang abogada nagsabi, Sir, 12th day na ngayon or 11th day na ngayon, naka-return na ba kayo sa korte? Kasi even a search warrant, no, needs to be returned within... Oh, ito na nga eh. Kasi, di ba, yung unang-una, nakita nyo, natatandaan nyo to, may binanggit na dito, yung unang-una nilang pagsasagupa ni Atty. Torion at saka ni General Torre, di ba sabi niya, alias warrant. Alias warrant ay pinag-usapan nila eh. So lumalabas na yung unang warrant na-return na after 10 days. So pinag-usapan na dito, alias warrant eh. Di ba? So, alias warrant man yan, warrant of arrest, since hindi yan nag-expire, parang wala kayong karapatan na tanungin kung na-return na yan. But I will never forget yung sinabi dito na alias warrant, yung unang-una nilang tagpo. Yung nung binigyan ng 30 minutes ni General Torre, itong mga taga kay OJC, otherwise tutuloy-tuloy na sila. Alias warrant yung hawak niya. Yung binasa-basa pa ni attorney na sinabi niya, ito ay para kay, ano pangalan, Stephanie, something. Alias warrant na yung hawak nila. Yun yung pagkakadinig ko ha. Alias warrant na. 10 days from the issuance thereof. How much more an arrest warrant? No? Hindi pa sila naka-return hanggang ngayon. No? So, nung sinabihan sila, Sir, pwede ba maging reasonable naman kayo? Pwede ba na ilimit naman ninyo yung number po ninyo? Yun po ang... Yun eh, di ba? Gusto nila maging reasonable yung PNP. Pero sa nakikita nating iba, hindi sila nagiging reasonable sa mga PNP para gumanap sa kanilang tungkulin. Di ba? Marami na nireklamo dito kung paano silang distorbuhin ng ibang mga KOJC members or mga supporters. Oh, natatandaan niyo ba? Binanggit din ni General Torre ang pangako ng KOJC na na silang mga PNP members ay mga pulis ay papapasukin, i-welcome in a red carpet.
Pero nung nangyari, unang sabak pa lang, di ba? Hirap na hirap sila. So, when you're asking for the concept or the idea of being reasonable, dapat yung humihingi na maging reasonable kayo, maging reasonable din sila sa pagtrato sa PNP. Diba? Yun lang tayo. Kasi kung meron kayo na pinoproteksyonan, ang PNP naman kasi ay gumaganap sa kanilang tungkulin. Diba? Na nahaharang ninyo. Nahaharang ninyo. Hindi sila malaya na nakakakilos kasi lahat harang. Diba? Nakakapasok man. Ito, binalita ito ni General Torre. Baka ito yung sinasabi sa Bible room or what, diba? Yung mga babae. They brought 60 daw na police women, mga babae, para maghalughog, diba? Hindi sila agad talaga pinapasok. Yun ang report ni General Torre. Lumagpas pa yung 30 minutes. At 10 lang na police women ang pinapasok. Reasonable ba yun? 60 yung dala nila. 10. Gaano katagal yung oras na magagamit? Diba? Magugugol. Kung 10 lang ang papapasukin mo. So, what's the point? Diba? What's the point? Kung mas marami namang babae dyan, na nasa kwarto, tas 60 lang naman yung pupunta, bakit kailangan pigilan? Yun lang naman, di ba? So tuloy, ang sinasabi nyo, nasisira na yung privacy nyo, nagkakaroon na ng anxiety, na dapat mape-prevent kung kayo mismo nakikipag-cooperate. At kung yung mayor mismo ng Davao City ay nakikipag-cooperate. Di ba? Oh, banggitin ko, baka yung kanina hindi natin nabanggit, no? Ay, hindi na dinig. Yung topic natin kanina about Mayor Baste, humihingi sa kanya ng master plan ng building para malaman syempre kung saan sila susuot kasi ang daming lusutan. Hindi pinagbigyan. Bakit? Violation daw nun ng 172 Intellectual Property Code. And when we speak of Intellectual Property Code, it's about copyright. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ay, hindi lang bibigay yan kasi protektado yun ng copyright ayon sa Section 172 ng Intellectual Property Code. Eh bakit? Pag kinuha ba niya yung papel na yun? Diba? Pag kinuha niya ba yung papel na master plan, kokopyahin ba ni General Torre at magpapagawa siya ng building na same? Diba? So, walang kooperasyon. Kaya tumatagal. O wala rin kooperasyon sa KOJC members. Ang nangyayari lang kasi is napipilit kayo na tumupad, na actually walang cooperation eh. Napipilitan lang kayo kasi kailangan ipatupad ng pulis yung kanilang yung mandato di aresto. Diba? Pero voluntary, nakikipag-cooperate kayo, hindi. You're making it difficult for the PNP para mahanap si Pastor Kibuloy. Tuloy natin. Nangyari doon, no? And nung pumasok po sila, no? Ang problema nung pumasok na sila, hindi pa umalis kaagad. Meron bang search na ayaw mo umalis? Nag-request na yun, sir. Ma'am, yung pati po yung mga aparador na open na ninyo, pwede bang matagal naman kayo dito, pwede ba kayong umalis na? Ayaw, umalis. O, tama ba yan? No? Ayun nga, attorney. Walang expiration yung warrant of arrest. Huwag mo siya i-compare sa search warrant. Pinapaalis mo, tas hindi pa napapatupad eh. Siyempre naghahanap sila, hindi sila naghahanap ng ebidensya, naghahanap sila ng tao. Diba? Kayo ibang nakikinig dito, pag nakita yo at nadinig yung mga salita ni Atty. Torre, oo sila, na may abuso. Diba? Ulitin ko ulit, magkaiba ang search warrant sa warrant of arrest. Hindi yan tama. Kasi nga, the search should be reasonable if it is a search warrant. Eh dito ngay arrest warrant eh. Ang arrest warrant, maka-search ka lang kung may arrest na. And the search should be within the immediate vicinity only. And what is the rationale behind it? The rationale behind it is to protect the police officers. What if may armas?
may armas na mga tinago. So, that authorizes the police to conduct a search within the immediate vicinity. Hindi ka pwede Hindi nga siya nagsisearch ng hindi nga siya nagsisearch. Hindi siya nagsisearch ng bagay. Bakit ba lagi pinapasok natin yung search warrant? Hindi nga sila nangungumpis ka ng gamit, remember? Hindi sila nangungumpis ka ng gamit. Pwede lang sila mangumpis ka kung itong bagay nito ginamit sa krimen. Diba? Na nagkataon na nandoon sila at may nakuha silang gamit dahil ginamit sa krimen. O partito ng mala prohibita. Diba? Na naging krimen, naging crime siya because of special penal law. Yun yung mala prohibita. Oh, halimbawa ito, example ko ng mala prohibita. Yung playing cards. Playing cards. Panlarong pusoy, ano ba mga black, 21, 29, o whatever, kung ano masugal ng cards. Hindi siya, by nature, masama. Diba? Hindi siya masama. Yung playing cards. Pero kung ito, diba, ay nakuha because merong illegal gambling. Ang gambling kasi, naging illegal lang siya dahil may batas. Meron tayong anti-gambling law Illegal gambling law. Meron tayo niyan. Depende yan Pag hindi ka license, di ba? At pasok ka dito sa illegal na gambling, illegal na sugal, lahat naman makukuha pa mga gamit dyan, pwedeng kunin. Kasi subject siya, ebidensya sa isang mala prohibita. Special penal law, naging illegal siya because merong batas. So kung nakuha yan, di ba? Kahit hindi yan nakalista sa search warrant, pwede yung kunin. Yun explain natin. Pero dito, kay Pastor Kibuloy, wala silang hinahanap na bagay. Si Pastor Kibuloy, yung hinahanap nila. Bakit ba lagi tayo pumupunta sa search warrant? Magkalot at sisirain mo yung building. Ewan ko kung saan galing itong legal basis nila. May mga abogado naman sana sila.